Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapalusog ang ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong i-promote ang aming bagong program na Faithcast. Ito po ay podcast style program. So dito pag-uusapan po natin ang mga struggles sa mga kababaihan, ang pakikipagrelasyon, maraming bagay, di ba, bilang isang babae, marami po talaga tayong pinagdadaanan sa buhay. So we are here to give support, to empower. Pero ang maganda po dito ay isasama natin ang Panginoon sa kalagitnaan po ng lahat. Makikita natin dito yung importance ng pananampalataya po natin sa pagsuong natin or sa lakad natin sa every seasons of our life. Ayan. Faithcast po, ito po yung mag-e-ere every Wednesdays and Sundays, 9 a.m. to 9:30 a.m. Kaya abangan niyo po yan mga kaibigan. At sa mga nagnanais po na mga libreng aklat aralin na amin pong ipinamimigay, kung gusto niyo pong makatanggap, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga social media platforms, isearch lamang po sa inyong Facebook and YouTube ang Adventist World Radio Manila, at sa mga nagnanais po na magpadala ng email, maaari niyo yung isend sa connect@adventist.ph. Para sa mga hakbang sa kalusugan, ayan mga kaibigan, natakal na po natin dito yung mga bagay na may control tayo at yung mga bagay na wala tayong control pero pwede nating ma-influence. At yung mga bagay na wala talaga tayong control, natakal din natin dito kung ano nga ba yung pwede nating gawin. Hindi po ba nakokontrol natin ang ating mga emotions, mga reactions, ang ating mga paniniwala, thoughts, habits, and attitudes. So, dito inaanyayahan tayo na magtiwala tayo sa Panginoon at maniwala tayo na kaya nating maging maligaya in the middle of the storm. Ngayon naman po ay pag-uusapan pa rin natin ang ating sereng Happiness is Medicine. Pag-uusapan naman natin yung outside my control. Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy Varona. Alam nyo ba na ang loneliness ay nakakasama sa inyong kalusugan? Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Julian Lundstad, alam nyo kung ano? Ang loneliness ay equivalent sa tao na naninigarilyo 15 cigarettes a day. Imaginein mo yun, 15 sigarilyo sa isang araw. Yun ang equivalent pag ikaw ay malungkot. Tama nga na hindi ka naninigarilyo kasi ang paninigarilyo nakakasama sa kalusugan. But loneliness is even worse. Ang loneliness, 15 cigarettes a day ang equivalent. Wow, nakakatakot to. Kaya ngayon, pag-aralan natin ang mga bagay-bagay para maiwasan natin, maibsan natin, o kaya naman talagang madagdagan natin ang maraming happiness, maibsan natin ang kalungkutan at madagdagan natin ang maraming happiness. Pero paano ka naman liligaya, no? Kung maraming panahon gusto mong kontrolin ang mga bagay-bagay na hindi mo naman kayang kontrolin. At yung mga kayang-kaya mong kontrolin, hindi mo naman kinokontrol. So, again, tingnan ulit natin itong model na ginawa ni Dr. Richard Tamayo na things outside my control and influence. Mga pandemic, disaster, bagyo, calamities, baha.
At may mga bagay naman na things outside my control but I can influence. Okay, ito naman yung other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, other, ibang tao. At may mga bagay na kaya kong kontrolon. Ito na yung sarili ko, my beliefs, my thoughts, my actions, my habits, my attitude. Ito pong model na to, ito yung isa sa major na laman nitong libro na ginawa namin. Ang title po, Happiness is Medicine, I Love You, Petra. Ngayon sasabihin niyo, sino naman yang si Petra na yan? Okay, si Petra, ginawa po nating acronym na para yung kaligayahan mo ay mag-improve. Tapos, later on, hindi na sobrang galit ang tingin mo kay Petra, no? Ngayon, sino si Petra? Si Petra ay, again, acronym, ang tawag natin, people who emotionally trigger rage and anger. Ito yung taong nanakit sa'yo. Ito yung taong nang abuso, nang iwan, nangutang hindi nagbayad. Ang tawag natin Petra 2.0. Ito yung taong parating nagpapaiyak sa'yo. So again, ayaw natin nitong si Petra, no? Ayaw natin. Umiiwas ka nga dyan, no? Madalas nga ayaw mo siyang kasama. Pero again, may mga bagay na kailangan nating gawin ngayon para ma-improve natin ang ating pakikitungo at ang ating mga kaisipan, ang ating pakiramdam, no? Diyan sa Petra 2.0 na yan. Okay, let's have an example. Halimbawa, sinabi ni Petra na pangit si Blessy, no? Masamang ugali ni Blessy. Ang tanong, magagalit ba ako kay Petra? Okay? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Ay, 'pag oo, 'di ba? Usually ito yung away sa barangay na nag-aawayan ang mga tao sa mga, magkakapitbahay, even inside the home, 'no, yung mga nagkakasamaan ng loob. Kasi may mga bagay na gusto pala nating kontrolin na hindi pala natin kayang kontrolin. So again, may mga bagay na kailangan lang nating intindihin ngayon para mag-improve ang ating happiness. Okay? Number one. Okay, kailangan tanggapin natin na si Petra outside my control. Talaga naman outside my control. But I can only influence. Okay? Kaya pag sinabi ni Petrang pangit si Blessy, masamang ugali ni Blessy, ang ibig sabihin niyan ay kailangan ko lang sabihin na si Petra ay outside my control. Teka muna, kaisipan niya yan, hindi ko kaisipan. Ugali niya yan, actions niya yan, hindi ko yan actions. Bakit ko tatanggapin lahat, no? So, meron akong capability to control myself at kukontrolin ko yung sarili ko. Teka muna, wait. Hindi ako magagalit kasi control ko yung sarili ko, yung temper ko, no? Hawak ko yung lahat ng mga attitude ko. So, hindi ko to papatulan. Okay, nakita nyo? So, this is really important to understand. Tapos, itong si Petra, may sarili lang to na kanya. Okay, so number one, again, ulit-ulitin natin ha. Itong si Petra, outside my control, but I can only influence. Kumbaga, ito ay, kung titingnan niyo ulit yung model natin, di ba? Yung model natin, nasa mangkok siya. Okay, outside my control, but I can only influence. Ang ownership ko yung gitna, yung baso di ba? So, mas madali siyang intindihin na kahit anong sabihin niya, no, pwede ako hindi maapektuhan, 'di ba? Kasi depende sa paniniwala ko yung aking magiging reaction din. So, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya, okay? So, 'pag hindi ka naniniwala, paano ka magagalit? Hindi, 'di ba? Magagalit ka lang 'pag naniwala ka sa kanya. Okay, so again, si Petra outside my control. Number two, meron akong sariling paniniwala, meron akong sariling kaisipan na hindi ako makokontrol din ni Petra. Okay, at ang isa pa nating kailangan nating isipin na yung buhay, mga kaisipan ng tao, very complicated yan. Sabi nga, the game of life is a game of boomerangs, no? Yung boomerangs, alam nyo, parang ano yung bumabalik sa'yo. So, the game of life is a game of boomerangs. Our thoughts, deeds, and words return to us sooner or later with astounding accuracy. Sabi ni Florence Sheen, no? So, para tong babalik sa iyo. Kung ano yung sinabi mo, yun din ang babalik sa iyo. Kaya, kung sabihin ni Petrang pangit si Blessy, sa kanya babalik yun, hindi sa akin. Okay? Pag sinabi niyang masamang ugali ni Blessing, ibig sabihin nun, masama ang pag-iisip niya tungkol sa akin. 'Di ba? Klarong ganon. Pag sinabi niyang
na pangit si Bless, ang ibig sabihin nun napapangitan siya sa akin. So, yung lens ng mata niya napapangitan sa akin. Okay? So, it's not about me, it's about her. Okay? Ang sabi naman ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No. Kung ano daw sinasabi ng ating puso, sinasabi ng ating mga bibig, no? Yun din yung talagang nasa ikabot-kabot, nasa deep inside our heart, no? Nandiyan talaga sa ating puso. Ibig sabihin, kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga ugali, yaan ang ating nasa isip, yaan ang ating mga paniniwala, yan ang nasa ating karakter. Okay. So again, pag sinabi ni Petrang pangit si Blessy, ugali niya yon, kaisipan niya yon, action niya yon. So, pwedeng piliin kung hindi ako magalit at hindi ako pumatol, 'di ba? Kasi siya yun eh, no? Hindi naman ako yun eh, 'di ba? So again, this is very important to understand. Now, ito na sa ganyan. So, pag sinabi ni Petra naman na mabait si Blessy, aba, ang ibig sabihin nun, maganda ang kaisipan niya tungkol sa akin. So, siya ang merong magandang kaisipan. Siya ang may magandang nakikita sa akin. So again, basta kung ano yung sinabi ng bibig mo, yun ikaw. So ibig sabihin, hindi ka maapektuhan ng ibang tao kasi yung sasabihin mo lang, yung gagawin mo lang, yun lang ang kaya nating kontrolin at wala tayong pwedeng kontrolin sa ibang tao. Okay? So again, napakaganda nitong pag-aralan. Ngayon, habang ginagawa mo 'to, habang iniintindi mo, habang talagang prina-practice mo siya, nag-iiba-iba na ang pananaw mo sa buhay. At pag nag-iiba ang pananaw mo sa buhay, nag-i-improve na yung mga kaisipan mo. Later on, magkakaroon ka ng kalmadong buhay, hindi ka na maapektuhan eh. Pag hindi ka naapektuhan, dekalma ka. Mahirap lumigaya kung ikaw ay parating nasa panic mode. Mahirap lumigaya pag ikaw ay parating nagagalit at parating nase-sensitive. So, ibig sabihin, pag naintindihan natin itong mga bagay na ito, magkakaroon tayo ng chance na tayo ay lumigaya. Okay? At ang chance na yan talagang nahandyan lang. Alam niyo ang maganda dito, kung itong si Petra ay nakakapanakit, okay? Outside our control, okay? Outside our control, but we can just influence. Ang susunod ko naman tanong, kayo ba naman ay meron ding nasakta na? Okay? Ikaw ba ay nakapanakit na? Okay? Pag ang sagot ay oo, abay ikaw din pala si Petra 2.0. So, ibig sabihin, kailangan din natin ng transformation. At itong transformation na to mangyayari sa tulong ng Diyos. Kasi sabi nga ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung masama yung ugali mo ngayon, pwede mong ma-change sa magandang ugali. Kasi sabi ng Bible yan through Christ, kaya nating ma-transform. Sabi ng Bible, be ye transformed by the renewing of your heart. I-renew natin yung mga kaisipan natin. Renewing of our mind, no? Pagka iniiba-iba natin yung mga kaisipan natin, paniniwala, mag-iiba din tayo. So, welcome. Kasi hindi ka lang magiging forever Petra 2.0. Ikaw ay magkakaroon din ng chance na mag-improve na later on magiging Petra ka din, pero ibang klaseng Petra na. Ano to? Petra 3.0. People who are empowered, transformed, responsible, and abundantly overflowing. So, ang ganda, di ba? Galing ka sa galit na Petra, pwede ka palang mag-change, no? At ang sinasabi natin dito, kaya natin tong lahat. Baguhin ang masasamang ugali. Baguhin ang masasamang mga paniniwala, no? Mga maling paniniwala. Baguhin ang mga maling mga feelings, no? But later on, again, hindi natin kaya kung tayo mag-isa lang. Kaya sabi natin, through Christ who strengthens us, sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. So again, itong mga bagay na pinag-aaralan natin to, pag ginagawa mo to everyday, okay, yung things outside my control, sabihin na ibang tao, outside my control yan, no? Yung mga sinasabi nila tungkol sa iyo, outside my control. But you can just influence, no? I can just influence, you can just influence. Di, ang ganda, no? So, matutulog tayong makalmado, no? Mapayapa, no? Na merong kaisipan na relax, okay? So, pag at
'pag tayo nandun na sa klaseng mode na 'yan, mas madali nang mag-overflow ng kaligayahan. Kasi ang kaligayahan ay result 'no, yaan ay produkto ng pagkakaunawa sa mga bagay-bagay na maganda na nasa atin. Hindi lang ang pinag-uusapan natin dito yung happiness na beyond ha, ha, ha. Minsan, superficial lang yun, tumatawa ka pero sa loob mo umiiyak ka. Okay, tumatawa ka pero naapektuhan ka pa rin ni Petra. Pero ngayon, kahit ano pang sabihin niya, outside my control si Petra, but I can only influence at klarong-klaro sa atin o klarong-klaro sa akin na 'pag sinabi ni Petrang pangit si Blessy, action niya yun, thoughts niya yun, hindi ko kayang kontrolin 'no, and I can just influence. 'Pag talagang sobrang masakit na ang ginagawa ni Petra, talagang I cannot control, I cannot influence 'no, minsan parang ang hirap mag-influence at lalo pa mali ang pag-iisip niya. Ang influence na kaya kong pinakamadali, ipag-pray lang siya, okay? Ipag-pray lang si Petra at 'pag ginawa natin 'yun 'no, madadagdagan ang ating mga kaalaman at talagang tunay na magkakaroon tayo ng maligayang puso, na ito yung gusto ng Panginoon para sa atin. Magkaroon tayo ng mapayapa at maligayang puso. Dahil kung mapayapa at maligayang puso, alam niyo mas madaling magmahal sa ibang tao. So God bless you and I hope you understand our lesson. Practice, practice lang po. Araw-araw, ulit-ulitin natin to so that this will become our neural pathway. At pag naging neural pathway, habit na yan. Habit makes life easier. Madali na, okay? So God bless po. Thank you so much, Doc Blessy. So nakakatawa po yung meaning ng Petra, no? Yung Petra 2.0, people who emotionally trigger rage and anger. Ayan, tandaan natin yan, no? Pwede nating piliin ang mga papatulan natin, yung mga outside noises, no? Yung gagawin lang natin ay ang pwede nating makontrol, which is our reaction. So hindi natin pwedeng kontrolin ang gawin ng ibang tao kahit sabihin pa nila ang kahit anong negative sa atin, hindi natin yun pwedeng kontrolin. Pero pwede nating kontrolin ang ating mga reaction. So let's practice restraint, no? And i-practice din natin yung mga principles na na-share sa atin ni Doc Blessy. Habang pinapractice po natin ito, magkakaroon po tayo ng chance na lumigaya. At kung tayo naman po ang nakasakit, ano, hindi po ba minsan hindi tayo aware na tayo na yung nakakasakit. Kailangan po natin ng transformation through Christ. Ayan po yung sinasabi na Petra 3.0. Ano po yung meaning nun? People who are empowered, transformed, responsible, and abundantly overflowing. Ayan, tandaan po natin, habang buhay, may pag-asang magbago. Baguhin ang maling paniniwala, maling feelings, pero sa pamamagitan po ng tulong ng ating Panginoon. Nawa po ito'y naging inspiration sa bawat isa sa atin. Ano? At kung kayo po may mga reflection dyan na gusto nyo pong i-share, maaari nyo po yung isend sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin. Ako'y sumulat ng awitin, aking inihahandog sa'yo. Ito'y nagmumula sa puso ko, dahil ramdam ko ikaw ay narito. Laging nariyan ka
handang dumamay sa kalungkutan o kaligayahan man. Aming Panginoon, Ikaw ang nag-iisa, walang makapapantay sa kapangyarihan mong taglay. Dinanais nawa itong aking awitin, iyong dinggin aking dinadalangin. Maraming pagsubok ang pinagdaraanan, ngunit alam ko, hindi mo ako pababayaan. Ikaw ang lakas ko, hinding-hindi susuko sa hamon ng buhay. Aming Panginoon, Ikaw ang nag-iisa, walang makapapantay sa kapangyarihan mong taglay. Ninanais nawa itong aking awitin, iyong dinggin aking dinadalangin. Aming Panginoon, Ikaw ang nag-iisa, walang makapapantay sa kapangyarihan mong taglay. Ninanais nawa itong aking awitin, iyong dinggin aking dinadalangin, iyong dinggin aking dinadalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Nawa po ngayong umaga, ang start ng ating mga umaga, mga araw, ito po ay naging pagpapala sa atin. Ngayon po tayo ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay Barnabas who witnessed to the body of Christ. Ang pagiging saksi po ni Kristo ay hindi lamang pangangaral sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kasama rin dito ang pagpapalakas, pagtanggap, paghubog at pagpapanumbalik sa mga kapatid sa pananampalataya. Si Barnabas po ay isang mahalagang halimbawa ng taong nagpatotoo sa loob ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Hindi siya pinakatanyag sa mga apostol, ngunit ginamit siya ng Diyos upang palakasin ang iglesia. Tanggapin ang mga bagong mananampalataya, tulungan ang mga leader at bigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga nanghina. Ang pangalan niyang Barnabas ay nangangahulugang anak ng pagpapalakas ng loob o son of encouragement. Ang kanyang buhay po ay nagpapatunay na ang iglesia ay lumalago hindi lamang sa pamamagitan ng mahuhusay na mga ngaral, kundi sa pamamagitan din ng mga taong marunong maniwala, magpalakas at magbigay ng pagkakataon sa iba. Kaya naman po, ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy para po talakayin itong Barnabas who witnessed to the body of Christ. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa Aklat ng Mga Gawa at ito ay may kinalaman kay Barnabas who witnessed
to the body of Christ. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng pangalan Barnabas? Pagka pinag-usapan ang pagiging saksi, ito ay may kinalaman sa evangelism o pangangaral. Lumalago ang iglesia kapag ka ang mga kaanib nito, ang mga tumanggap kay Kristo, sila ay mga saksi ng ating Panginoon. Merong binabanggit sa Biblia si San Pedro o Apostol Pedro ay naging saksi, nangaral siya bunga ng kapangyarihan ng Pentecoste ng Banal na Espiritu at sa isang araw 3,000 ang naikayat tumanggap sa ating Panginoon. Merong pa ring sinasabi sa Biblia ayon sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, si Apostol Pablo ay naging witness o nangaral siya sa isang jailer. At bunga nito, naikayat ang jailer, hindi lamang siya kundi pa naman ang buong pamilya. Nung sinabi niya, "What must I do to be saved?" Akala kasi niya nakatakas ang mga bilanggo. Subalit, sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon, sumigaw si Apostol Pablo na hindi sila tumakas. At ang tanong niya, "What must I do to be saved?" At ang lalaking ito na jailer ay nabinyagan, tinanggap si Kristo, hindi lamang siya, pati yung kanyang mga kasama sa kanyang tahanan. Subalit kaibigan, kakaiba itong lingkod ng Diyos na si Bernabe, na siya ay naging saksi sa loob ng iglesia at ang pangalan Bernabe ay ang kahulugan nito, encourager. Nagbibigay siya ng encouragement, pampalakas ng loob sa mga taong sinasabing tumanggap kay Kristo. Kapag ka ang isang tao ay tumanggap kay Kristo, kaibigan, nagkakaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay. Kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo, maraming pagsubok ang dumarating sa iyo. At ang kailangan natin sa loob ng iglesia ay katulad ni Bernabe, nang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay nagbibigay siya ng encouragement sa mga kaanib ng iglesia. Kaya ngayon, ating bigyan ng pansin ang kahulugan at ang karanasan ng lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Bernabe. Ang wika ng ating Biblia, dito sa Gawa 4:36 at 37, ganito ang ating mababasa. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinaguriang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Kaibigan, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, Barnabas witness by giving, siya ay merong lupang pinagbili. Sa halip na kanyang ibulsa ang salapi na kanyang tinanggap sa isang lupa na kanyang pinagbili, ito ay ibinigay sa paanan ng mga apostol. Kaya nga, yung kanyang ugali, maliban sa sinasabing encourager, tagapagbigay ng pampalakas ng loob, ang kanyang ugali pa, he was so generous, kaibigan. May mga galing sa iba't ibang lugar at sila ay nagpunta sa Jerusalem. At samantalang sila ay nagpunta sa Jerusalem, sila'y naikayat sa katotohanan, tinanggap si Kristo na kanilang tagapagligtas. Subalit ang kanilang pananatili sa Jerusalem, nangangulugan sila ay gagastos. Ang iba ay wala ng panggastos. Ang iba ay naghihirap na sila sapagkat wala na silang salapi. Sapagkat noong panahon na yon, karamihan sa mga tumatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon ay mga taong mahirap
na ang kanyang buhay sa lipunan. Kaya nga ang ginawa ng lalaking ito, kanyang pinagbili ang kanyang bukid at pagkatapos ngayon ibinigay ang salapi sa paanan ng mga apostol. Kaibigan, hindi lamang siya ay encourager, nagbibigay ng lakas ng loob, kundi pa naman siya ay isang taong generous, mapagbigay. Anong sinasabi ng ating Biblia tungkol sa sinasabing pagiging generous? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, ang isang taong nabinyagan at nabubuhay na kasama ng ating Panginoon, ang sabi ng ating Biblia, dito sa aklat ng Kawikaan 11:24 at 25, may taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin, at siyang nagdidilig ay madidiligan din. Kaibigan, ito yung marahil nabasa ng lingkod ng Panginoon. Yung pagiging generous ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay nakita sa kanyang buhay ang pagiging generous, kaibigan. Kaya nga kung papaano ang Diyos ay generous noong kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaibigan, itong lalaking ito na tumanggap kay Kristo, siya ay isang taong generous. Ano pa yung sinasabi ng ating Biblia tungkol sa pagiging generous? Dito sa aklat ng Kawikaan pa rin, Kapitulo 19, versikulo 17, ganito ang ating mababasa. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang. Ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kapag ka pala ikaw ay nagbigay sa dukha, hindi ka kayang bayaran yan. At yung mga kapatid na bago ang convert na natili sa Jerusalem, wala na silang makain, kaya ang kanyang ginawa, ibinigay sa paanan ng mga apostol ang salapi na kanyang tinanggap kabayaran ng kanyang lupa, at nakinabang ngayon ang mga nasa loob ng iglesia. Kaibigan, he was so generous sapagkat ipinagkaloob ang kabayaran ng kanyang lupa, kaibigan, sa paanan ng mga apostol. Pero higit sa lahat, siya'y encourager. Kaya nga mula sa pangalang Jose ay pinalitan ang kanyang pangalan na Bernabe, na ang kahulugan nito, kaibigan, ang sabi nga sa atin, si Jose isang Levitang tubo sa Cyprus na tinaguriang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pangpalakas ng loob. Kaibigan, maraming mga nakakaranas ng pagsubok. Sa loob ng iglesia, maraming mga ginagawa ang kaaway upang ngayong ang mga tumanggap kay Kristo ay babalik sa sanlibutan. Nanupat ang mga tao ngayong nakapaharap sa maraming problema, kaibigan. Kailangan na kailangan sa loob ng iglesia ang lalaking ito, sapagkat ang kanyang pangalan ay pampalakas ng loob. Ito yung kanyang katangian, kaibigan. Ano pa sabi ng ating pag-aaral na ito? Nanupat ang lalaking ito, kaibigan, Barnabas witnessed by greeting, nanupat siya ay naging saksi sa pamamagitan ng sinasabing greeting sa mga mananampalataya. Halimbawa, merong bagong kaanib ng iglesia. Yung bang ikaw ay nasa pintuan pagkatapos ngayon batiin mo siya, marahil sabihin mo napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ito yung gawain din ng lingkod ng Diyos na ito. Ang sabi nga sa ating Biblia, ayon sa Gawa 9:26 at 27,
nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Ang tinutukoy ay si Pablo na dating Saulo. Silang lahat ay natakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Subalit kinuhan siya ni Bernabe. Iniharap siya sa mga apostol. Isinalaysay sa kanila kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon at nakipag-usap sa kanya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapatan sa pangalan ni Jesus. Narito ngayon si Pablo na dating Saulo. Tinawagan ng Panginoon upang siya'y maging alagad ng Panginoon. Tinanggap si Kristo na kanyang Panginoon. At ngayon, ang mga mananampalataya sa Jerusalem, takot silang tanggapin sa kalagitnaan ng iglesia sapagkat alam nila siya ay isang nag-uusig o pinag-usig ang iglesia. Kaibigan, natural lamang yon. Dati-dati siya ay isang mang-uusig sa iglesia, isang persecutor, at pagkatapos ngayon, siya ay naging alagad ni Kristo, kaya nasa isip ng mga Kristiyano, baka ang lalaking ito ay ispya. Subalit kaibigan, ang ginawa ngayon ni Bernabe, nilapit siya, yung sinasabi kong siya, si Bernabe, inilapit ngayon si Saulo, naging Pablo sa mga alagad at sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Kaibigan, ang ugali ng lalaking ito, siya ay nagbibigay ng lakas ng loob. Greeter siya, yung pagtanggap niya sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Merong pang pangyayari, dumating ngayon ang panahon nung si Apostol Pablo ay nangangaral. Ayaw tanggapin ni Apostol Pablo na kasama si John Mark. At ang ginawa ng lalaking ito na si Bernabe ay sinamaan si John Mark. Kaya ngayon, ang naging kasama ni Apostol Pablo ay si Silas. Pinalakas ang loob ni John Mark at ang sumulat ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, walang iba kundi si John Mark. So nakikita natin na ito yung kailangan natin sa loob ng iglesia. Nagbibigay ng encouragement na binabati ang mga mananampalataya. Kung anuman marahil ang kanilang nagiging suliranin, ang lalaking ito ay nagbibigay ng encouragement para sila ngayon ay manatili sa pananampalataya. Kaibigan, sari-saring pagsubok ang ating nararanasan. Subalit kung merong isang kapatid na nagbibigay ng pampalakas ng loob, ito yung kailangan natin sa loob ng iglesia. At yung mga taong sa tingin ng iba ay hindi katanggap-tanggap sa loob ng iglesia, ang lalaking ito ang siya ngayon nagbibigay ng encouragement para ngayon tanggapin ang isang bagong kaanib ng iglesia marahil ang kanyang buhay ay nasa kadiliman at ngayon siya ay tumanggap kay Kristo, naging maliwanag na ang kanyang buhay. Kaya nga, si Saulo na naging Apostol Pablo ay tinanggap ng mga mananampalataya sapagkat ang nagdala at nagbigay ng encouragement sa mga kaanib walang iba kundi si Bernabe. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, Barnabas witness by going. Kapag ka ba ikaw, kaibigan, ay pinapadala ng Panginoon sa isang lugar upang dalhin ang pabalita, nakahanda ka bang sumunod? Merong pangyayari sa ating Biblia. Ito ay nasa
aklat na sulat ni Isaias. Kapitulo 6, versikulo 8, ito ay karanasan ni Propeta Isaias. 6:8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong ahayo para sa akin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Ito yung karanasan ni Propeta Isaias. Nangangailangan ngayon ng isang taong dapat isugo ng ating Diyos para dalhin ang pabalita sa maraming mga tao. At nung tinanong ng ating Panginoon, sino ang aking susuguin? Kaibigan, ang sagot ngayon ni Propeta Isaias, here I am, send me. Kaibigan, ito rin ang naging karanasan ni Bernabe. Ayon sa ating Biblia sa Gawa, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 26, ito yung ating mababasa. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan sa puso. Kaibigan, itong lalaking ito ang wika, hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon. Marahil dahilan sa pagsubok at persecution sa loob ng iglesia, ang iba'y nawawala sa loob ng iglesia, maging sa ating panahon ngayon. Maraming mga nabibinyagan, maraming mga taong naikayat. Subalit kapag ang pagsubok ay dumanas na sa kanilang o nakarating na sa kanilang karanasan at sa kanilang mga buhay, marami kong minsan ang nawawala sa pananampalataya. Kaya nga, ang lalaking ito na si Bernabe, ang sabi, kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Ano pa? 24. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo. Anong sabi? Yung kanyang katangian, hindi lamang siya encourager. Hindi lamang siya pagbigay ng salapi na kailangan sa iglesia sapagkat siya'y generous, kundi pa naman ang sabi, isang mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo. Ito yung kailangan natin sa mga nasa loob ng iglesia. Yung mga taong nangangaral para sa Panginoon. Ito yung kailangan natin, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Kaya nga dahilan sa kanyang kalagayan puspos ng Banal na Espiritu, at alang sabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, nanupat ang katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu, ganun ang kanyang karanasan, kaibigan. At pagkatapos ang sabi, meron siyang pananampalataya. Yung kanyang pananampalataya ang nagbibigay ng pampalakas ng loob, ang nagbibigay ngayon ng pagiging generous, at gayon din, kaibigan, siya ay mabuting lingkod ng ating Panginoon. At ang sabi pa, at si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao, at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Sa kanyang ministry kasama si Apostol Pablo, ang sabi, sila ay namalagi sa Antioquia. At ayon sa kasaysayan sa ating Kristyanismo, sa Antioquia ngayon ang mga mananampalataya, tinawag silang mga Kristiyano sapagkat sila'y tagasunod ng ating Panginoon. Kaibigan, isang karangalan
at isang sabihin natin na karapatan na tayo ay matawag na Kristiyano. Ang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kaibigan, na kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo na iyong tagapagligtas, at ang pamumuhay mo na katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ngayon, kapag ka ang mga tao ay tumingin sa iyo, ang nakikita sa iyo, kaibigan, ang katuwiran ni Kristo. Ang sabi nga ni Ellen G. White na isang manunulat, sumulat siya ng 150 volumes of books. Ang sabi niya, when the character of Christ will fully reproduce among God's people, then He is going to come to claim His own. Sa makatuwid, yung mga Kristiyano, yung mga tumanggap kay Kristo, nagbabasa ng Biblia, nabinyagan, tinanggap sa bautismo ang ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ngayon nabubuhay sila na kasama ni Kristo, kaya sila ay mga Kristiyano. Kaya nga, kaibigan, sa pangatlong pagkakataon, ang lalaking ito ay tumugon sa isang panawagan. At ang sabi pa ng ating Biblia sa Gawa 13:1 at 2, sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon, na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetyarka, at si Saulo. Anong tawag ngayon kay Bernabe? Hindi lamang siya isang encourager, hindi lamang siya isang generous, hindi lamang siya ay nagbibigay, kaibigan, ng sinasabing inihimok niya ang mga Kristiyano na sila'y manatili sa pananampalataya, kundi pa naman siya ay isang propeta ng ating Panginoon. At ang sabi, samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, sa gawain itinawag ko sa kanila. Kaibigan, napakasarap pakinggan at tularan ang lingkod ng ating Panginoon na si Bernabe, encourager, generous, at ang sabi pa ng ating Biblia, mabuting lalaki, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Kaibigan, ito yung kailangan natin sa loob ng iglesia. Kumusta ang iyong ngayong kaanib ng iglesia? Kumusta ang iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon ng kayong buhay? Nakikita ba sa akin at sa iyo, kaibigan, ang buhay ng isang tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo? Nakikita ba sa iyo, sa iyong pamumuhay sa araw-araw? Ang ating samot dalangin nawa kung papaano ang mga Kristiyanong nabuhay nung una na tumanggap kay Kristo ay tinawag silang mga Kristiyano. Tayo naman, tatawagin sana tayong mga tagasunod ni Kristo, mga Kristiyano. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Iharap natin sa Panginoon. Meron ka bang mga mabibigat na mga problema sa buhay? Ilapit natin sa ating Panginoon. Bago tayo magtatapos sa pag-aaral na ito, gusto kong basahin ang binabanggit sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari
ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pasanin. Hindi mabibigatan ang ating Panginoon. At ang sabi nga ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, kaibigan, na huling talata na nais kong basahin, pampalakas ng loob ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ano sabi? Lahat. Lahat ay ating ipagkaloob sa Panginoon, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa atin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Nagpapasalamat sapagkat napakabuti po ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Pinagkakalob niya ang aming mga pangangailangan. At kung kami lalapit at ilapit namin ang aming mga suliranin, bigyan kami ng lakas ng loob at ang aming mga suliranin ay bigyan niya ng katugunan, solusyon. O dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw. Marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy, at nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga kapatid, sa ating mga listeners na nakikinig ngayon sa AWR 89.1 FM. Magandang umaga po. Mga kapatid, si Barnabas po ay naging makapangyarihang saksi, hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, kundi lalo na sa katawan ni Kristo. Sa pamamagitan po ng kanyang pagbubukas palad, pagtanggap, pagpapalakas, paggabay, at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon, maraming tao po ang naging kapaki-pakinabang sa gawain ng Diyos. Tinulungan po niyang matanggap si Pablo, hinanap niya si Pablo para sa ministeryo, pinalakas niya ang iglesia sa Antioquia, sinamahan niya ang misyon at ibinalik niya si Marcos sa paglilingkod. Maaari pong hindi lahat ay tawaging maging Pablo sa nangunguna sa pag-aaral, ngunit sa bawat isa ay maaaring maging Barnabas, isang taong nakakakita ng biyaya ng Diyos, naniniwala sa potensyal ng iba, at nagpapalakas sa katawan ni Kristo. Ang iglesia po ay nangangailangan hindi lamang ng mga huhusay na tagapagsalita, kundi ng mga taong nagsasabing, naniniwala ako sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Huwag kang susuko, patuloy kang lumago at maglingkod kay Kristo. Dahil ayan naman po ang kailangan talaga ng bawat isa sa atin, at this day and age, kailangan talaga ng bawat isa ng suporta. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection o di kaya naman ay nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin.